Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Yan po ang ating layunin ng pagpunta rito. Hindi para magsaya lang ng magsaya, umawit ang umawit. Ang atin pong layunin ay upang atin din pong maunawaan yung Diyos na nagpapala at nagbibigay sa atin ng lakas at buhay. Amen po ba? Okay, so yan po ang ating gagawin. At tayo po ay babasa ng ilang bahagi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Matthew. Ngayon po ay December. At ilang araw na lang po, palagi pong nakikita ko sa TV na Pasko na. Tayo po ay babasa ng isang bahagi sa banal na kasulatan bilang atin pong springboard ng atin pong pag-aaral sa chapter 1 of Matthew, verses 18 to verse number 25. Yan po yung ating babasahin. Matthew chapter 1. 18 to verse number 25. Okay? Kung wala po, diyan sa screen ay meron po tayo diyang mga talatang ito. Okay, nandiyan na po ba kayo? Lisan, tayo po tumayo bilang atin pong pagpupugay sa Panginoon. Diyan po sa screen, kung wala po kayong dalang Bible, yan din po yung ating mababasa. Okay, from verses number 18 to verse number 25. Basahin po natin ang sabay-sabay. Handa, basa. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, nang si Maria na kaniyang ina ay mag-asawa kay Jose. Bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kaniyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid, ay ayaw na ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kaniyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kaniyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kaniya ng anghel ng Panginoon, at inanggap ang kaniyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po naming Diyos, aming Ama, tunay po napakabuti mo sa amin. Tunay Ama, binibigyan mo kami ng buhay sa araw-araw, ng lahat ng aming mga pangangailangan. Most especially, Panginoon, kami po'y binibigyan mo at binigyan mo ng pag-asa ng langit na bayan. At Panginoon naming Diyos, kami po'y mag-aaral ng inyong banal na salita. Dalangin ko po, inyo kaming samahan ng inyong Santong Espiritu. Huwag mo pong hayaan na hindi maunawaan ng bawat isang nakikinig ang pag-aaral ngayong umaga. At akin pong idinadalangin, Panginoon, samahan mo nga po kami. Maging ang inyong lingkod, bigyan mo po ng inyong biyayang karunungan, kahusayan, upang maipahayag ang inyong banal na salita. Ama, ito po yamin dalangin, hinihingi po ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen
at amen. Tayo po'y magsiupo at muli po ay isang magandang umaga. Well, tayo po ay mag-aaral po ngayon ng salita ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon sa Kanyang pagkakaloob sa atin ng banal na kasulatan ng Bible. Ito pong Bible na ito, atin pong ipinapasalamat ito sa ating Panginoong Diyos. Pinapasalamatan natin ang Diyos dahil sa banal na kasulatan sapagkat ito po ang source of our knowledge about God. Maaring nakikita natin ang maraming mga nilalang ng ating mga mata, pero hindi po natin lubusang mauunawan ng ganong kalalim ang tungkol sa Panginoon kung wala ang banal na kasulatan. Kaya po ating pinapasalamatan ang Diyos sa Kanyang dakilang biyayang ito. At gayon din po ay tayo po'y nagpapasalamat sapagkat dito po sa ating binasang talata ay nakita po natin na isa sa pinakadakilang biyaya na ginawa ng Diyos ay hindi po lamang tayo ay Kanyang nilalang, hindi lamang po nilikha ang daigdig na ito na ating tinitirahan, hindi lamang po ating natatanggap ang mga biyaya at pagpapala sa araw-araw sa ating mga buhay, kundi Kanyang ibinigay ang ating Panginoong Jesus. Kaya po, salamat sa Diyos. Ngayon pong umaga, tayo po'y mag-aaral sa paksang The Greatness of Jesus' Incarnation in the Flesh. Ang kadakilaan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo sa laman. Okay, yan po yung ating paksa ngayon pong umaga. At tunay nga po mga minamahal, nandito po yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus sa laman. Ay siya nga pong laman ng ating banal na kasulatan ng atin pong binasa. Nabasa po ba natin? Okay, yan po yung nilalaman dito. Makikita natin dito yung isang babae na ang pangalan po'y Maria. Ano po? Ay sinasabing bago po siya nakuha ni Jose para maging kanyang asawa, ay nasumpungan na po na nagdadalang tao mula po sa banal na Espiritu. At ito nga po ay ang tungkol po sa ating Panginoong Hesus. At masabi po natin na ito'y dakilang kapahayagan ng tungkol sa ating Panginoon. Walang banal na kasulatan po, sa Bible po lamang natin makikitang malinaw ang tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Sa aklat po ng Lucas, chapter 1, mababasa rin po natin ang tungkol sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon. At maging sa Book of John, in the Old Testament, in the Book of Isaiah, yun pong prophecy about the incarnation of Jesus Christ ay binabanggit. At tayo po yung nagpapasalamat sa bahaging ito. At masasabi po natin na ito pong incarnation na ito pong pagkakatawang taong ito ng ating Panginoong Hesus ay napakadakila pong biyaya sa atin. Na ang sabi po ng Bible ay mayroon pong ipinanganak na ang pangalan po ay Jesus. Okay, salamat po sa Panginoon atin pong pag-aaralan ng ating Panginoong Hesus ngayong umaga. Yan po ang sabi sa verse number 21 at maging sa verse number 25. Ang sabi ron, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Jesus. At yan din po ang sinasabi sa verse number 21. Jesus ang kanyang pangalan. At yan po'y dakilang revelasyon ng Diyos sa atin. Well, alam po niyo mga minamahal, yan pong Jesus na yan. Itong Jesus na sinasabi ng banal na kasulatan ay katangi-tanging Jesus. Napakarami pong Jesus ngayon. No? Ako ay merong teacher na Jesus ang pangalan nung ako'y grade 1. No? At siguro meron po tayong kilala pa rin mga Jesus ang pangalan. Pero alam po ninyo, meron po lamang isang napakadakilang Jesus. At ang Jesus na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. In John 3:16, siya po yung the only begotten of the Father.
Siya po ang katangi-tanging anak ng Diyos Ama. Sabi nga po, monogenes, siya po ang nag-iisa, katangi-tangi at pinakamamahal. Kaya po ang sabi doon sa Matthew chapter 17, "This is my beloved Son." Ito ang sinisinta kong anak. Yan po ang ating Panginoong Hesus. At naririyan nga po ang kanyang pagkakatawang tao. Well, dito po sa ating binasa ring talata, mga minamahal, ay hindi po lamang ipinapahayag yung kanyang pagkakatawang tao. Alam na po nating lahat yan. Ngayon po ay Disyembre na uli. Ilang araw na lang po ay pagsiselebrate po natin. And actually, pagpasok po ng Disyembre, tayo pong mga Pilipino ay technically nagsiselebrate na po nitong month na ito ng sinasabing Christmas na ito. Ngunit, sa napakababaw na kahulugan, yun po lamang magtamo ng mga bagay ng mundong ito na sinasabing in the name of Jesus, pero hindi po tunay na malalim ang pagkaunawa tungkol sa okasyong ito. Well, mga minamahal, salamat po na mayroon nga po tayong banal na kasulatan. At mapapansin po natin dito, ito pong incarnated na Jesus na ito ay mapapansin po nating dakilang persona. Sino po ba ang ating Panginoong Jesus sa ating pagkaalam? Mga minamahal, hayaan po natin ang Bible ang magsabi. Sino po ba ang ating Panginoong Jesus? Alam po nyo, nakakalungkot po, mayroong mga wrong interpretation, misconception about the Lord Jesus Christ. But we are so thankful we have the Bible. Atin pong mapapag-aralan, atin pong makikita sa banal na kasulatan kung sino ang ating Panginoong Jesus. Inyo pong buksan sa John chapter 1, verses 1 to 4, para makita po ninyo kung sino ang ating Panginoong Jesus. Minsan po, maliit lang yung ating pananaw sa Panginoong Jesus. Pumunta po kami sa Israel 1 month ago. At amin pong tinatanong yung aming tour guide, ano ang iyong belief sa Panginoon, kay Jesus? Ang sabi niya, a holy man. But we are still waiting for the Messiah. Yan po ang sabi niya. Ganun lang po, holy man. Banal na tao. Ganun lang ang kanilang paniniwala, ang napakarami. Tao lang siya. Mga minamahal, ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Tingnan nga po natin ang John chapter 1 verses 1 to 4. Ang sabi po ng talata, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula'y sumasa Diyos. Verse number 3, inyong sikap, paganahin ang inyong imahinasyon. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Lahat ng mga baba, the whole things na atin pong nakikita, ginawa ng berbong ito. Lahat. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kaniya ang buhay, at ang buhay siyang ilaw ng mga tao. Everything were created by this being. At ang sabi po sa number 14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Anong inyong nakikita? Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Kung ang berbong ito ay creator ng lahat ng mga nilalang dito sa ibabaw na ating nakikita sa universe na ito, as Genesis 1:1 said, therefore Jesus is God. Amen? Alam po ninyo, kaya po natin ito pinag-uusapan ay upang makilala po natin itong nagkatawang taong ito. Hindi po ito isang ordinary being. Hindi po ito isang mahinang persona. Ito po yung personang naroroon sa langit.
yung personang gumawa ng lahat ng nilalang, gumawa sa atin nung sinabi, let us make man after our image. In Genesis chapter 1. Yan po ay ang Diyos. Salamat po sa ating Panginoong Hesus. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao. The creator of everything. Psalms 24 verse 1, ang sabi po, lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng daigdig ay sa ating Panginoong Diyos. Ito pong Panginoong ito na sinasabi po nating Panginoong Hesus, siya po yung omnipotente. Siya po yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero mo siya ay lumahalang ng langit at lupa at lahat ng naririto. Kung hindi po siya makapangyarihan, hindi po siya makapaglalalang. Omnisciente, nakikita po, nalalaman po niya ang lahat ng mga bagay tungkol sa iyo, tungkol sa akin. At siya po ay omnipresente. Ang sabi po ng Matthew 28 verse 20, naririto ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ay siya po'y nasa langit na. Eh kung siya po'y hindi Diyos, kung siya ay tao lang, how come na siya'y kasama natin ngayon? Ang sabi ng Panginoon, kung saan nagtitipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ako'y nasa gitna nila. Yan po ay ang ating Panginoong Hesus. At sapagkat siya po ay Diyos, ay siya po ay kinakatakutan maging ng mga demonyo. Mark chapter 5 verses 1 to 8, naroon po ang tagpo ng ang Panginoong Hesus ay pumunta roon sa isang lugar, sa Gadarene. Nakita niya roon ang isang lalaking possessed ng evil spirit, about 2,000 evil spirit ang naroon sa kanya. At ito po'y natakot sa ating Panginoong Hesus sapagkat kilala niya na itong personang kanyang kinakaharap ay Diyos na nagkatawang tao. At siya rin po ang Diyos na nagbibigay po sa atin ng sustenance natin. Siya nagbibigay ng ating hangin, ng ating iniinom, ng ating kinakain, lahat ng yan. Sabi po ng Jeremiah, Isaiah 55 verse number 10, Jeremiah chapter 5 verse 24, sa madaling salita mga minamahal, kung kayo ay buhay ngayon at may kinakain ngayon ay sapagkat mayroong Diyos na nagpapala sa atin. Amen? Napakabuti po ng ating Panginoon. Siya nagbibigay ng liwanag. Psalms 18 verse 13, siya po yung napakadakila, highest, sapagkat ang Diyos po ang pinakadakila. At sinasabi po sa Leviticus 19 verse 2, most holy. Most holy. Siya po yung kabanal-banalan. Sabi po sa aming pag-aaral sa Bible School, yun pong sinasabing holiness of God, yun po yung pinakamataas na attribute ng ating Panginoong Diyos. Kung bakit siya ay nagbibigay ng judgment sa mga nagkakasala is because God is a holy God. Mga minamahal, ganyan po pinipresent ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ay napakadakila. Kaya po ngayong umaga, wala tayong itinataas, kundi ang ating Diyos na napakadakila. Amen? Okay. Pinapasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang kadakilaan. Sapagkat bawat araw na dumaraan sa ating buhay ay dahil ng ating Diyos na ito. Okay, now, magpatuloy po tayo. So nakikita po natin ang kanyang incarnation, ang kanyang dakilang hakbang sa kanyang pagkakatawang tao, Diyos na nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. At kung atin pong titingnan, itong napakadakilang Diyos ay bumaba sa atin. Tayo'y kinatagpo. Pero sa anong dahilan? Sa anong dahilan? Tingnan po natin muli ang ating talata. Inyong pansinin, ito po yung gusto po nating bigyan ng pansin sa verse number 21. Verse number 21. Matthew chapter 1, verse number 21. Ito po ang sabi, at siya'y manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kaniya ay Jesus. Jesus. Ang itatawag mo sa kanya, hindi Simeon, hindi Lucas, kundi Jesus. Ano po? Bakit Jesus?
Ito po ang sabi, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang tanong po natin, ano ang layunin? What is the purpose of Jesus Christ incarnation? Ano ang dahilan? Ang sabi po ng ating talata, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Ang ibig pong sabihin ng salitang Jesus ay Savior. Jehoshua. Jehoshua. Ang ibig sabihin, Jesus Savior. Aha. Yan po ang ibig sabihin ng Jesus. Ang atin pong Panginoong Jesus ay nagkatawang tao sa layuning siya po ay magligtas. Yan po ang sabi ng ating talatang binasa. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Siya po ay nagkatawang tao upang tayo po ay kaniyang iligtas. Luke chapter 19 verse number 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Siya ay naparito upang hanapin at iligtas tayong mga nawala. John chapter 3 verse 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. Ano po yung focus ng kanyang pagkakatawang tao? Upang magligtas. Upang iligtas tayo. Ang tanong po natin, bakit tayo po ay kanyang ililigtas? Ano nangyari? Alam po ba nyo, ang sabi ng banal na kasulatan? Isaiah 53 verse number 6. Tayo pong lahat ay naligaw. Tayo pong lahat ay nawala. Sa harapan ng ating Panginoong Diyos dahil ng kasalanan. Romans chapter 3 verse number 12. Tayo po'y sinasabing naging mga makasalanan. Romans chapter 3 verse 10 and 23. Tayo pong lahat ay dapat maligtas sapagkat tayo pong lahat ay mga makasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay dapat maligtas ayon sa Ephesians chapter 2 verse number 1 sapagkat sinasabi pong we are all spiritually dead. Patay. Tayo po ay dapat maligtas sapagkat sinasabi po ng Isaiah 59 verse number 2, tayo po ay hiwalay sa ating Panginoong Diyos at doon po sa Matthew 25 verses 41 and 46, ang sabi po ron, tayo'y papuntas lahat sa impyerno. Mga minamahal, meron pong dakilang layunin ang Diyos. Meron pong dakilang layunin ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Siya'y naparito dahil sa iyo at dahil sa akin. Diyos na kataas-taasan, kadaki-dakilaan, tinaglay ang kanlupang katawan dahil sa iyo at dahil sa akin. Pero nakalulungkot po sa mga panahong ito, ang marami po mga tao ay patuloy na nagliliwaliw, patuloy sa kanyang direksyon ng kanyang buhay. Hindi niya naiintindihan na mayroon siyang napakahalagang pangangailangan. Ngayon magpapasko na naman. Ano yung ating gustong makamit? Alam po nyo, nasa SM kami kahapon. Ang dami ng tao. Ang dami. At ang haba ng pila sa pagbabayad. Ako ngayon na pumunta ako doon sa kabilang site. Sige, pwede ho bang magbayad kahit saan dito? Pwede umalis ako. Ang daming tao. Well, hindi po naman masama yung ikay maghangad ng magandang suot. Maganda naman yung tayo merong suot na maganda kaysa sa pangit. No? Ay, Pasko ikapangit ng suot. Ay, maganda naman yung may suot tayo, magaganda. No? Kung ano nang nilalagay natin sa katawan natin, tuwang-tuwa tayo.
sapatos, porselas, hikaw, no? Kung ano-ano na ang hinahanap natin. Pero mga minamahal, kung ito lamang ang ating hinahanap, walang kwenta ang ating hinahanap. Sapagkat ang pinakamahalaga po na sinasabi ng banal na kasulatan, nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, na siya pong dahilan kung bakit mayroon tayong Christmas ngayon na isinicelebrate, na wala pong ibang purpose kundi ikaw at ako. Ikaw at ako, na ikaw ay kaniyang masagip sa iyong lugaming buhay, sa iyong hiwalay na buhay sa Kanya, dahil na ikaw ay nagkasala, ako ay nagkasala, ikaw ay naputol ang relasyon sa Diyos, ikaw ay namatay spiritually, at ikaw ay papunta sa impyerno pagdating ng iyong kamatayan. Pero salamat sa Panginoon. John 3:16. Sino nakakasaulo ng John 3:16? Okay, meron nagtataas ng kamay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, bakit ba nagpunta rito ang ating Panginoon? Upang tayo iligtas. Upang yung naputol na relasyon natin sa Diyos ay muling mapalapit tayo sa Kanya. Upang maibalik po natin ang ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo ang ating Panginoon, sabi po sa Ephesians 1 verse number 7, siya po yung ating katubusan. Ano ho? Kung nais po nating matubos sa ating kasalanan, ay hindi po yung ating magagawa, kundi ang ating Panginoon. Nasa Kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Nabasa niyo sa screen? Aha, sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Yung Kanyang dugo, mga minamahal, no? Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Kung gusto po natin tayo mapatawad, yun pong dugo ng ating Panginoon ang nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Romans 5:8, siya po ang kaparaanan upang muli tayong mapaugnay sa Panginoon. He is our means to be reconciled with God. Kung gusto po natin muli mapatali ang ating kaugnayan sa Panginoon, ito po ay sa pamagitan ng ating Panginoong Diyos. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Siya po yung ating katuwiran, Romans chapter 3:22 verse number 23. Kung gusto po natin maging matuwid sa Panginoong Diyos, ay hindi po dahil ako'y merong religion, hindi dahil ang good works ko, kundi ang sabi po ng talatang yan, because of Jesus Christ. Yung iyong kasalanan ay Kanyang kinuha. Binayaran niya yung iyong lahat ng mga kasalanan. Yung lahat ng ginawa mo laban sa Diyos, binayaran ng ating Panginoon. At ang sabi, kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, yung iyong lahat ng kasalanan ay pinatatawad sa iyo. Ika'y binabalutan ng Kanyang kalinisan, ng Kanyang kabanalan. Yan po ang ginagawa ng ating Panginoon. Romans chapter 5 verse 1, He is our justification. Gusto mo maging ganap sa harapan ng Panginoong Diyos? Hindi yung religion mo, hindi yung religion ko. Ang sabi ng Romans 5:1, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Na yaman nga na inaring ganap sa pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan niya. Mga minamahal, gusto mo bang maging payapa sa harap ng Diyos? Minsan tayo po'y kung ano-ano ang iniisip. But we praise the Lord. We have Jesus who came in the flesh for you and for me. Now, sa huli, ano ang kinakailangan natin gawin? Ang sabi po ng banal na kasulatan, kinakailangan po natin siyang tanggapin. Kinakailangan po natin siyang anyayahan sa ating puso. Ano ho? Ang sabi ng ating Panginoon doon sa Revelation 3:20, siya ay kumakatok. Kung ang sino may magbubukas ng pintuan, ako'y papasok sa kanya at ako'y hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Siya'y kumakatok. Hindi niya pinipwersa ang iyong
pintuan ng iyong buhay, ng iyong puso. Hindi niya yung pinipwersa. Siya po ay naghihintay na buksan mo siya sa kanyang pagkatok. Yun po ang ating Panginoon. And then, ang iyo pong gagawin, sangayon sa Acts 2:38, iyong pagsisihan ang iyong kasalanan. Hindi ka makakapanampalataya sa Panginoong Diyos na ikay nakatalikod sa Panginoon. Ang ibig sabihin po ng repentance, dati-rati ikay nakaharap sa kasalanan. Ngayon ikay nakaharap sa ating Panginoon. And then, ang iyong gagawin, tatanggapin mo siya sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Romans chapter 10, from verses 8 to 13. Ang sabi ron, kung ikay mangungumpisalo sa Panginoon, sasampalataya ka ng iyong puso sa Panginoon, ay hindi ka mapapahiya. Ang sabi nga ng John 3:16, ikaw ay kanyang bibigyan ng kaligtasan. Ikaw ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, gaanong kabuti ng ating Diyos? Sabi ko nga po sa inyo, binibigyan tayo sa araw-araw ng ating buhay, ng lakas, ng pagkain, ng Jollibee, ng McDo. No? Nagluluto tayo ng masasarap na pagkain. Meron tayong masarap na panglasa, pero yan po sa katawan lang na ito. Meron pong pangangailangan tayo sa buhay natin. Mark 8:36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lost his own soul? Ano ang mapapala mo? Na makamtan mo ang buong Saudi Arabia. Lahat ng langis, iyo na. Bilyonaryo ka noon. Bibili ka na rin tiyak ng eroplano. Parang si Pacquiao. No. Pero ang sabi ng Panginoon, anong mapapala mo? Anong mahihita mo? Sabi rito sa Batangas, makamtan mo yung lahat ng yan at paimpyerno ka naman. Ano ang ipapalit mo sa iyong kaluluwa? Sabi ng Panginoon. Mga minamahal, ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Amen? Mahal niya tayo. Ikaw ba'y nagmamahal sa iyong sarili? Pero alam mo, mas higit pa sa pagmamahal mo sa iyong sarili, ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Pero mong iniisip mo lamang, ay ikay kumain ng masasarap na pagkain? No? Makapunta ka doon sa magagandang lugar. Mag-enjoy ka ron, makapagsuot ka ng magagandang damit. Pero ang iyong hinahangad lang ay puro panglupa. No? Na kahit nag-ano mo, damitan ang iyong sarili. Tingnan mo ngayon, pumunta ka sa salamin, nagugulat ka na. Sino ba ito? Parang kamukha ko ito pero natatandaan ko hindi ito Dahil matanda ka na. Pero ang Panginoon, pero mo ang iniisip mo lang panglupa, ang iniisip ng Panginoon panglupa at panglangit, pangwalang hanggan. Pero ikaw sa iyong sarili, hindi ka man lang naaantig sa ino-offer na ito ng Panginoon. Sinasabi mo, ako na may mabuting tao, ako na may meron ng religion. Hindi natin pinag-uusapan ang relihiyon dito. Ang pinag-uusapan natin dito, ang sabi ng banal na kasulatan, si Jesus Christ ay nagkatawang tao para ikaw iligtas. At iyo yung bahagi, yung last, yung part mo. Whosoever, ang sino mang lalapit at sasampalataya. Amen? Ibig sabihin po, kinikilala mo siyang nagkatawang tao para sa iyong kasalanan. Ibig sabihin, ikaw ay nagsisisi sa iyong kasalanan. Ibig sabihin, iyo siyang inaanyayahan sa iyong puso. Alam po niyo, marami mga tao naniniwala si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Ako ikay nananampalatayan, siya ay Diyos na nagkatawang tao, pero hanggang doon na lang. Para din po yung pagkain napakasarap. Talagang napakasarap ng pagkain ito. Pero hanggat hindi mo tinitikman, hanggat hindi mo sinusubo, hindi yan magkakaroon ng anumang value sa iyong katawan. Hindi mo talaga matitikman hanggat hindi mo ginagawa na kunin ang bagay niya. Amen? Okay? Ganyan kabuti ang Panginoon. Kaya nga sabi ko, mas mabuti pa kaysa sa atin. Iniisip lang natin ang mundo. Ang iniisip ng Panginoon, hindi lang mundo, kundi kaluluwa mo. May kaluluwa kayo. Sino ang naniniwalang may kaluluwa siya? Yung iba yata hindi naniniwalang sila may kaluluwa.
May kaluluwa po tayong lahat. 1 Thessalonians 5:23, meron tayong katawan, kaluluwa at espiritu. Hebrews 4:12, ang sabi riyan, meron tayong katawan, kaluluwa at espiritu. Bagaman hindi ganong klarado sa Hebrews 4:12. Meron tayo niyan. Alin ba yung namamatay sa akin? Ito. Pag ito'y namatay sa ilalagay, doon sa libingan. Ang gaganda pa, dyan sa mausoleo riyan. Tinanong ko yon mga 5 years ago, or more than pa. Magkano po yung inyong mausoleo na yan? Dito ang mausoleo, hindi bumababa sa 3 milyon. Excluding yung lupa. Lalo ngayon siguro. Oh, hindi pa kasama ang lupa 3 milyon. Pero tanungin mo, pasaan po naman kaya ang iyong kaluluwa? Yun po yung napakalaking tanong. Kaya po mga minamahal, kayo po'y aming inaanyayahan dito. Dahil nung Panginoon na binasa natin sa kasulatan. Kung ngayon pong umaga wala pa kayong kaligtasan, nais ng Panginoon na kayo'y maligtas. Gusto ng Panginoong matamo nyo ang pag-asang ito. Na kung tayo may mawala sa buhay na ito, tayo po'y sama-samang punta sa kanyang harapan sa langit. Amen. Kayo ba'y sasama sa akin doon? Una na kayo. Ayaw ko pa. Ano? Pero, one way or another, isang araw, aalis tayo rito. Aalis tayo rito. Pero mga minamahal, yung pagpikit ng ating mata, meron tayong kapayapaan sapagkat alam natin, Panginoon, ako'y papariyan sa iyo. Sapagkat ikaw ay tinanggap ko sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At salamat sa Panginoon hanggang ngayon nag-aalok siya sa atin. Hanggang ngayon ay binibigyan ka pa niya ng pagkakataon. Kaya ka buhay pa eh. Kaya kami isip pa ngayon eh. Kaya ka nakarating dito eh. Hindi ito isang aksidente na ikay nakarating dito eh. Ikay nakarating dito para mapakinggan mo ang napakahalagang mensahe ng pag-ibig sa iyo ng Diyos sa ating lahat. Ngayong umaga, nasa sa iyo ang pagpapasya. Nasa sa iyo ang desisyon kung ang Panginoong ito ay iyong itatakwil o iyong tatanggapin. Nasa sa iyo ngayon ang desisyon kung gusto mong magkaroon ng kaligtasan, pag-asa ng buhay na walang hanggan o kung tatanggihan mo ang kaligtasan ito. Pero nais ng Panginoon, doon ka sa Kanya. Pero kung tatanggahin mo siya, doon ka sa impyerno. Ang kaluluwa mo. Well, I hope, ngayong umaga, hindi mo pababayaan ang iyong kaligtasan ng kaluluwa. Ngayong umaga, sabi mo, yes, Lord, nais kitang tanggapin sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Yes, Lord, I recognize that I am a sinner. At salamat po, Panginoong Diyos, namatay ka para sa aking kasalanan. Let's all stand, please. Atin pong itungo ang ating mga ulo. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin, Diyos. Salamat po sa inyo ngayong gabi, ngayong umaga. Sa inyo pong biyaya at pagpapala na inyong ibinigay sa amin. Hindi nga po lamang sa buhay na aming taglay ngayon, sa mga biyayang tinatanggap namin sa araw-araw, but most especially, Panginoon, sa Panginoong Jesus at sa Kanyang iniaalok na kaligtasan sa aming kaluluwa, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang kaligtasang iniaalok mo ay hindi lamang upang kami makarating sa langit ang aming kaluluwa, kundi maranasan din po namin ang isang buhay na mapayapa, masaya, may kapayapaan, sapagkat mayroon kaming pag-asa ng langit na bayan. Napakarami po mga tao ngayon ang lumilisan, pumapanaw na hindi payapa ang buhay, sapagkat hindi po nila tiyak ang kanilang patutunguhan. But Lord, salamat po sa inyo. Iniaalok mo ang kaligtasan ito. Hindi lamang nga po para kami ay makarating sa langit ang kaluluwa,
kundi sa isang pagbabago ng buhay namin dito sa lupa at kapayapaan ng aming buhay dito sa lupa. Sapagkat kami po ay bibigyan mo ng mga biyaya nito. Aming Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Alisin mo po, Panginoon, ang anumang hadlang na maaaring gawin ang kaaway sa aming buhay, na hindi ka po namin tanggapin sa aming buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, tulungan mo po kami. Kumilos kayo sa amin, O Diyos. Suguin mo po ang inyong Santong Espiritu. At Ama, kami po yung umaasa sa inyo pong paggawa ngayong umaga. Habang tayo nakatungo, nakapikit po ang ating mga mata. Mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Napakabuti niya sa araw na ito sa iyong buhay sapagkat napakinggan mo ang kanyang salita. Pero hindi lamang ang pinakamahalaga ay narinig mo. Ang pinakamahalagang bahagi ngayon ay sa iyong bahagi. Lord, nais ko pong matanggap ang iyong kaligtasan, ang iyong kapatawaran, ang iyong buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita, Panginoon, sa aking puso. Pero po ba magtataas ng kamay? Habang tayo nakapikit ang ating mga mata, bilang pagpapahayag niyo sa Diyos, Lord, salamat po sa inyong kaligtasan na ibinibigay sa akin. Ngayong umaga, narito po ako. Nais ko pong tanggapin ka sa aking puso. Pero po ba magtataas ng kamay? Huwag kayong mahiya. Yes, amen. Salamat sa kamay na yes. Salamat po. Some more. Some more. Amen. Yes. Salamat po. Some more. Some more. Some more. Kung wala pa kayo ng pag-asang ito, hindi relihiyon ang ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin ay ang iyong kaligtasan. Kung wala ka pa, this is your chance. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Diyan sa taas, amen. I see that hand. Nakikita ko po ang inyong kamay. Amen. Some more, some more, some more, some more. Meron pa po ba? Papanalangin ko kayo. Papanalangin ko kayo. Amen. Yes. Amen. Salamat po. Yes. Amen. Salamat po. Napakabuti ng Diyos. Alam po ninyo, ang isa pong pinakamalaking pagkakasala natin ay yung ating tanggihan ang kanyang iniaalok na kaligtasan. At ang isang napakadakilang biyayang matanggap mo ngayon ang kapatawaran ng iyong kasalanan at matanggap mo ang buhay na walang hanggan. Meron ba po ba? May I see your hands? Yes, huwag po tayong mahiya. Huwag tayong mahiya. Amen. Some more? Yes. Amen. Amen. Salamat po. Meron ba po ba? We are not offering religion. We are offering Jesus Christ. We're sharing to you our salvation ng ating kaluluwa. Amen. Salamat po. Some more. Some more. Some more. Some more. Yes. Salamat doon sa nasa taas. Amen. Sa inyo. Salamat po. Meron pa po ba? Bago tayo magwakas, bago maging huli ang lahat. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Tiyak mo ba na pag ikay namatay, palangit ka na? Alam po niyo, ito ang napakahalagang bahagi ng buhay. At ito yung dapat na hindi mo mapabayaan. Meron pa po ba? We are not talking here about the religion. We're talking about your salvation. Some more? Some more? Some more? Yes, I see that hand. Amen. Yes. Yes, amen. Some more, some more. Magpipray na po tayo. Pastor, sama po niyo ako sa inyong panalangin. Sama po niyo ako sa inyong panalangin, Pastor. Pero pa po ba? Sama po niyo ako na lubos ko maintindihan ang tungkol sa kaligtasan ito. Meron po bang ganyan ang prayer request? I'll pray for you. I'll pray for you. Tayo po'y mananalangin. Sa lahat po na nagtaas ng kamay, sumunod po kayo sa panalangin ito. Dakila po namin, Diyos, ngayon pong umaga, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Sa inyong dakilang pag-ibig
sa amin na mga tao. Lord, tunay po, ako'y makasalanan. Ako'y nagkakasala laban sa inyo. Ngunit salamat po sa Panginoong Hesus na siya'y nagkatawang tao upang ako'y kanyang iligtas, upang ako'y kanyang abutin, upang ako'y kanyang tubusin sa lahat ng aking kasalanan, upang ako'y bigyan ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ngayon pong umaga, kinikilala ko po ang lahat kong kasalanan sa inyong harapan. Patawarin mo po ako. Linisin. At Panginoon, ngayong umaga, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ako po'y naniniwala, O Diyos, na ako po'y pinatawad mo na sa lahat kong pagkakasala dahil ng Panginoong Hesus. Ako po'y naniniwala, Panginoon, na ako po ngayon ay meron na ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Salamat po ng marami sa inyo, O Diyos. At ang lahat ng ito ay aking dalangin sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Hesus. Dakila po namin, Diyos, salamat po sa inyo ngayong umaga. Sa inyo pong banal na salita na amin pong naipahayag. Salamat po sa napakalinaw na inyong salita na inyong ibinigay sa amin. Salamat po sa mga taong ito na nagpahayag na tanggapin ko. Nawa nga, Panginoong Diyos, patuloy kang gumawa at kumilos sa kanilang buhay. Sila po ay lumago sa pagkakilala sa inyo upang lalo pa nilang makita ang mga dakilang biyaya na inyo pong ipinagkakaloob sa bawat isang tumanggap sa inyo. Ama, salamat po ng marami. Ito po yamin dalangin sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Hesus. Amen at amen.